Hi Masters! Maraming salamat pala sa lahat ng nanood ng content ko about dependent fee. As of now, may 939 views na. At pati na rin sa mga nag-comment at nagbigay ng advice. Ito yung context sa video. At may dependent fee tapos mahal na rin ang cost of living dito sa Saudi Arabia. Anong gagawin nyo, Masters? Itutuloy nyo ba ang ganitong setup? Or uuwi na sila sa Pilipinas? Umuwi ka na lang yearly or twice a year? Pa-comment na lang sa comment section, Masters. Salamat sa mga nag-comment. Gaya ni Roy Abug. Mahal talaga pag may family ka dito. Pero sulit naman kapag kasama mo family mo. Mapapasana all ka na lang, sana may 142,000 kada taon. Ito naman ang sabi ni Rolly Capistrano. Punta kayo sa country na gaya ng Australia, New Zealand, and Canada. Mas maganda kaysa sa Saudi. Ito naman ang sinabi ni Joe Antrogo. Left Saudi last 2017 with kids. Ayun, iniwan na din kami ng tatay ng mga anak ko. Ouch! At sa lahat ng mga hindi nakapanood ng content ko, ipipaste ko na lang ang link sa baba. And sa mga nagtatanong kung ano ang ginawa namin, update ko lang kayo. Grabe. Durog na durog ang puso ko pag pinapanood ko to. Pero kailangan nating maging matibay at maging malakas sa harap nila. Yan naman ang role ng mga tatay. Dahil kami ang padre de pamilya. Kahit magsakripisyo kami na malayo sa pamilya, gagawin namin para mabigyan sila ng magandang kinabukasan at magandang buhay. Bella! Bumalik sila sa Pilipinas last January 16 dahil kailangan na ni Bella mag-aral. Nag-decide kaming mag-aral si Bella sa Pilipinas dahil mas mura at para ma-improve ni Bella ang kanyang socialization skills. Pag may flight kasi ako, silang dalawa lang ang nasa bahay. At least sa Pilipinas, kalaro niya ang mga pinsan niya. At ang second reason naman ay ang job ko. Pag may flight ako, nawawala ako ng 4 days to 7 days. Dahil binibigyan na kami ng back-to-back flights. Ang pinaka-hub namin, Riyadh. Ako, gaya ko na Jeddah base, hindi na kami pinapabalik ng Jeddah at pinagla-layover na lang kami sa hotel. Sobrang tagal ng 7 days, lalo na pag may sakit si Bella. Ang hirap mga pag-focus sa job. Lalo na mag-isa lang naman ang misis ko sa bahay. At least pag uwi sa Pilipinas, andyan ang mga biyenan ko. So, uuwi na lang ako ng twice a year. Or pag nabigyan ako ng matagal na day off, pwede ako umuwi. And pwede rin silang mag-visit visa pag bakasyon ni baby. So, after nila mag-check-in, tumambay muna kami sa Starbucks. I want to hug you like this, huh? Hug you! Love you. Kiss mo nga si Daddy. Baby, kiss me. Kiss me. Kiss me. Don't kiss me. I love you. A little backstory. Kinuha ko ang misis ko last 2018. At si Arabella naman pinanganak noong 2019. So ito na ang second home namin. Pero ganun talaga, Masters. Kailangan natin bumalik sa Pilipinas dahil may mga rason na hindi natin kayang kontrolin. Kaya mas maganda mag-migrate na lang kayo sa ibang bansa or magkaroon kayo ng business sa Pilipinas para may fallback. Pero sa akin kasi ang trabaho ko loadmaster. Wala namang loadmaster job sa Pilipinas. Kaya kailangan kong ipagpatuloy ang pagiging OFW sa Saudi. At ang maganda habang may trabaho, magkaroon kayo ng passive income or business. Maging wais tayo sa buhay. At ito na nga, Masters, moment of truth. Ihatid ko na sila sa immigration. Ganito pala sa Saudi. Pwede kang pumasok sa departure area at bago sa immigration area. Paki-comment naman, Masters, kung anong bansa pa ang pwedeng pumasok sa departure area. Sa Pilipinas kasi bawal at napakahigpit. At para sa lahat ng OFW, kasama nyo man ang pamilya nyo or nasa Pilipinas, salute sa ating lahat at mabuhay tayong lahat. Hindi madaling maging OFW. Pero kahit na anong hirap ang pinagdadaanan natin, kayang-kaya natin dahil para ito sa ating pamilya.